Sa susunod nating interview, pag-uusapan naman natin, apektado na rin ba ang presyo ng mga gamot? Nasa ating linya ang Pangulo ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, si Doktora Diana Edralin. Doktora, magandang umaga. Welcome po sa DZRH with Nicole and Julius. Ay, magandang umaga, Nicole at Julius. Maraming salamat sa inyong imbitasyon at magandang umaga sa inyong mga tagapanood. Alright, Dr. Edralin, magandang umaga po. Si Julius po ito, no? Inanunsyo po ng Health Department, inanunsyo ni Health Secretary Ted Herbosa na nag-pledge po ang mga pharmaceutical firms na hindi muna magtataas ng presyo ang mga gamot, although until June 2026. Pero how long po ba kaya ito kaya i-absorb ng pharmaceutical firms ng bansa natin itong nangyayaring krisis? What happens after June 2026 and how long po can we hold the line? Napakahalagang tanong yan, no, Julius, kasi yung aming buffer or supply stocks usually lasts itong mga approximately lang po yung 3 months, no, na ating sinasabi. Pero ngayon, ang aming focus talaga, rather than thinking about or putting our energies on iniisip mo kung gaano kataas, nag-focus kami ng energies ng aming rekomendasyon paano ho magkaroon ng long-term solution. Kasi itong mga nangyayari ngayon na pag-absorb namin ng shipping cost or yung mga increase ng jet fuel prices at yung mga pagtaas ng distribution or delivery costs ay lahat to mga pansamantalang solusyon that we have been doing since February. But what we are hoping for, ang aming inaasahan sana bago mag-June, magkakaroon tayo ng long-term or sustainable solution para not only thinking about the price, ang pinakamahalaga din po is paano ma-secure yung supply na tuloy-tuloy. Kasi yan ho ang napakahalaga dahil marami po sa ating mga gamot ay ating ini-import sa ibang bansa. So yun ang kailangan natin kasi hindi lang naman po Pilipinas ang may kailangan ng mga gamot. So meron ho tayong tinatawag na pila, global supply queue pagdating sa mga gamot at gusto nating ma-secure din. Hindi lang po yung presyo, kundi po yung supply na makarating dito sa ating bansa. Po, Dr. Edralin, dagdagan lang po natin ng context, no, para sa ating mga viewers and listeners. Hindi naman sa Strait of Hormuz dumadaan ang ating mga gamot, pero dahil sa oil crisis, dahil sa nag-shoot up na presyo ng krudo, naapektuhan yung shipping costs. Yun yung isa sa mga factors kung bakit at risk po yung presyo ng ating mga gamot. Pero may mga gamot po ba tayong nakikita na at risk po na siguro mga unang maapektuhan kung sakaling umabot po tayo sa pagtaas ng presyo? We don't want to cause alarm, pero may nakikita po ba tayong ganun? So, ngayon naman as mentioned, stable ang ating mga supply. To your point, Julius, hindi tayo nagkakos ng panic. Pero ang kailangan natin ay pagmamatsyag para ma-anticipate. Kasi kung sakaling ang yung sitwasyon sa Middle East, it gets worse or mas lumala pa siya. So ngayon, very thankful tayo na may ceasefire. Pero we also don't know for how long. So balik tayo dun sa sinabi mo sa Strait of Hormuz kasi, it can, while hindi po yan, majority po ng importasyon ng gamot ay eroplano po ang ginagamit. Pero kailangan mo pa rin i-avoid yung Middle East route, 'di ba? Ibig sabihin dun sa kanilang meron ding air na nangyayari. So longer routes, yun ang unang naging impact. Unang-una was the delay, pero hindi natin naramdaman yun. Ngayon, yung sinasabi mo anong mga gamot potentially, kasi iba't ibang klase po ang gamot. May mga gamot na synthetic na tinatawag, yung mga tableta, yung mga powder po or yung mga kapsula. At meron naman pong tinatawag na mga biologics. Ito po yung mga mga gamot na pinapadaan sa pag-ineksyon or pinapadaan sa swero or sa ugat. So ito pong mga biologics na to ay usually it takes 12 to 24 months to manufacture. So yan po yung una nating tinitignan kung magkakaroon or binabantayan na secure yung supply, kasi kung hindi tayo magsasabi kung ilan po yung kailangan natin for the rest of the year and even first half of 2027, potentially po hindi tayo mauna sa pila or hindi po tayo ma-prioritize.
Ito pong mga gamot, by the way, ay yung mga example, bakuna, Ayun. insulin po, yung mga gamot na ginagamit sa cancer. Yan po yung mga examples ng mga biologics. Doktora, we have to stress na hindi tayo nagkukulang, hindi tayo magkukulang sa supply ng gamot. Pero can you give us some figures lang po? Ilang percentage po ba yung mga gamot na inaangkat natin galing sa ibang bansa? And you mentioned nagkakaroon ng delay. It means longer na ruta. So ano po yung percentage, doktora? Gaano karami po? Yung for biologics po, kasi wala pa po tayong local manufacturing doon. So majority po, I don't have the exact numbers po, pero definitely almost 100% po. Pwede ko pong sabihin yon na inaangkat sa ibang bansa kasi wala pa po tayong manufacturing site. Whereas doon sa mga maintenance medicines, yung mga paracetamol, yung ibang antibiotics, meron naman po tayong local manufacturing noon. So kung titignan ninyo, yun ho ang kailangan din nating ma-identify sa ating pagpaplano, no? Alin po yung sufficient tayo locally at kailangan din po nating i-determine alin po yung highly dependent na mga gamot for the importation. Doktora, bilang panghuli na lamang po, siguro po, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na ngayon, baka nag-aalala na baka magmamahal na yung presyo ng gamot kasi although may sinasabi na June, pero may mga nag-aalala na rin dahil nga po ito nga tumataas na kasi lahat. Ay message na lang po doktora sa ating listeners. Sa mga nakikinig po ngayon sa atin, no, unang-una hindi po kailangan magpanic. Meron po tayong sapat na supply ng gamot. Pero ang inaasahan po natin ay kailangan nating matyagan at kailangan nating patuloy. Kami po sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, ginagawa ho namin ang aming makakaya para ma-absorb po currently ang presyo ng mga gamot. Pero sa pangmatagalang, kailangan ho natin ng partnership sa ating mga iba't ibang sangay ng gobyerno, sa Department of Health, Department of Trade and Industry, and Department of Finance para makahanap po tayo ng sustainable solution. Para ho nung pandemic, no, kailangan ho natin ng bayanihan spirit para ma-address ho ito kasi in the long run hindi na po sustainable na ang mga pharmaceutical companies po ang nag-aabsorb ng presyo. So itong masusing pag-aaral, pag-uusap at importante yung action ngayon kasi mabilis lang po yung June. Ang kailangan Totoo natin po ay yan. speedy solutions na pag-uusap today at ma-actionan agad way before June po. Ayan, tama po kayo, doktora. With that, maraming salamat po sa inyong oras and ingat po kayo. Thank you po ng marami, Doktora Diana Edralin. Maraming salamat din po.